Sino po dito nakasakay na ng eroplano? Taas nga kamay. Wow! Yung mga bagong sakay lang ng eroplano, ganun. Okay? Yan, taas nga kamay. Makita ko lang mga yayamanin. Wow! Grabe naman, yung paano lang, Palawan, pa Vietnam lang, mga pa US lang, ganyan. Okay? So, share ko lang po yung story ko po First time ko po nakasakay ng eroplano. At hindi ko po alam ang feeling ng turbulence. Hindi ko po alam ang feeling ng turbulence. Ang alam ko po talaga, syempre, hindi mo po ako sumasakay ng roller coaster. Kasi ayoko yung feeling na umaakyat. Yung eroplano, aakyat kapatid. So yung feeling na umaakyat yung eroplano, are you listening? Pag akyat, sobrang kaba. Di ba? Tanong niyo po kay G-Share ko nung itsura ko. Nakakapit po ako sa upuan ko. Chill, ate, pa-take off na. Itsura ko, pa-take off na kami. Tapos pagdating doon sa ere, medyo gaganon pa yung eroplano noon. Tapos dire-diretso na. Okay? Alam niyo po, nung pumunta kami ng Vietnam, walang masyadong turbulence. Pagdating namin ng Singapore, walang turbulence. Pagdating ng Malaysia, walang turbulence. Pagbalik namin ng Manila, ganito na siste. Imagine niyo ilang akyat baba yung ginawa namin. Kasi nag-stop over kami sa dalawang bansa. So ilang akyat baba ang ginawa namin. Imagine niyo kung anong klaseng jet lag yung inabot ko po nung time na yun. Akyat baba yung aeroplano So masahol pa sa roller coaster po yung pinagdaanan namin talaga. So, nung pagdating po namin ng Manila, umuulan sa Manila, ang lakas ng turbulence. Yung feeling po talaga na gumaganon yung eroplano. Tapos gumaganon pa yun, Imagine mo gumaganon yung eroplano, nararamdaman namin, tapos gumaganon. Tapos gaganon-ganon yung eroplano sa loob. Okay? Sabi nung pilot, sa 3 beses mo siya maririnig Nasasabihin niya sa inyo, fasten your seatbelt. Sa unang beses, maririnig mo siya during take-off. Sasabihin niya, fasten your seatbelt. Kasi take off na. Pangalawa, maririnig mo yung fasten your seatbelt kapag pababa na. Pero delikado po, kapag narinig mo siya, fasten your seatbelt, yung nasa gitna kayo. Fasten your seatbelt. Ang iniisip ko po nun, ano mangyayari? Halimbawa, huminto yung eroplano doon sa kalagitnaan, tapos tinitingnan ko doon sa baba, doon ako pupulutin, hindi na ako mahanap. Di ba ganong feeling? Pag huminto yung eroplano. Amen? So when the fasten seatbelt comes on, 3 bagay lang yung makikita natin. Pwedeng you're taking off, or you're landing, or you're experiencing turbulence. Yan. Pag may turbulence na, fasten your seatbelt. So yung 3 po ay critical times during flight. Those are critical times. Critical. Tanong niyo sa akin kung bakit. Because yung 3 yon ay transition. Sabihin niyo transition. Pagka may take off, alam natin ang dapat i-expect. Amen? Pag may landing, alam natin ang pwedeng i-expect. Kaya lang, pag nasa mid-flight ka, pagka sinabing fasten your seatbelt, ayan na, hindi mo alam kung ano ang mangyayaring susunod. Wala kang idea. Kaya po nakakatakot ang turbulence. Hindi mo alam kung hihinto kayo sa gitna at babagsak kayo mula sa langit hanggang sa lupa. Some said, ang turbulence daw po ay normal. At kailangan palaging naka-fasten your seatbelt po tayo. Because we are not certain of what the future holds. Amen? Kagaya po sa buhay, makinig sa akin. Ang buhay po ay full of uncertainties. Amen? We don't have control over everything. Tama? Ito po, serious break ko lang. Nito mga nakaraang panahon, tama, may smog. Eto na naman tayo. Sino po dito, nung nagka-smog, inisip niya, merong zombie apocalypse na susunod? Sino nakaisip ng ganun? Taas ang kamay. Yung feeling mo, may zombie apocalypse na susunod.
Di ba? Yung ang dami nang pumasok sa isip mo, smag pa lang yan Nagigets niyo po ako? That's why ang tao po ngayon, ang taas ng anxiety. Kasi meron lang konting changes po sa paligid po natin, ang dami na agad nating naiisip. Tama? Say amen. Are you listening? Are you listening to me? Tama po ako. That's why life is full of uncertainties. Isa pa, wala tayong control sa ekonomiya. Tama? Wala tayong control sa sitwasyon. Wala tayong control sa mga tao. Sino po dito nagnenegosyo? Hindi naman palagi steady ang negosyo Tama? Hindi po palagi maganda ang pasok ng blessing. Amen? Hindi po palagi smooth ang daan. Hindi naman po palagi masarap o masaya ang marriage. Say amen. Diba? Hindi po palagi masarap ang kinakain nyo sa hapagkainan. Tama? Hindi palagi. Pero sigurado tayo, ang meron palagi, problema. Ang meron palagi, pagsubok. Ang meron palagi, difficulties. Tama? Question. Eto ba, natanong nyo na? Have you asked why things are not smooth all the time? Natanong nyo ba to? Bakit hindi steady ang buhay? Bakit hindi na lang pwedeng palagi maganda ang pasok ng pera? Diba? Bakit hindi na lang pwedeng palagi masaya marriage? Bakit pabago-bago ang sitwasyon natin? Ang tanong natin ngayon, hindi ba pwede palagi masaya na lang? Smooth, walang problem. Natanong nyo na yan? Amen? Natanong nyo na? Now, balikan po natin yung storya po ni Adan at Eva. Kilala nyo sila? Nakikinig kayo sa akin? Amen. Okay. Now, nung panahon po nila Adan at Eva, everything was fine. Lahat po ay okay. Everything was provided for them. Hindi sila kailangang magbungkal ng lupa para kumain. Ang gagawin na lang po nila noong panahon yan ay pipitasin yung kakainin po nila. Kaya po ang buhay po noon nila Adan at Eva is hassle-free. Hassle-free po ang buhay inside the paradise. Amen? Not until, look at me church, listen. Not until they were deceived by the serpent. Alam niyo na yan Not until nakapasok po ang kasalanan in all humanity at not until napalayas po sila palabas po ng paraiso. Amen? Alam niyo yung storyang yan? You see, church, sa simula't simula pa po, kakambal na po natin ang problema. Sa simula't simula pa. Bakit? Dahil saan? Bakit natin kakambal ang difficulties? Bakit natin kakambal ang mga problema? Dahil saan? Tanong niyo sa akin. Saan? Dahil sa kasalanan. Life should be. Ang intensyon ng Panginoon, hassle-free life Kaya lang nakapasok ang kasalanan Tama po ba ako? Yung kasalanan po ni Adan at ni Eva, ang nangyari po, damay tayo. Diba? Yung sumpa na ibinigay ng Panginoon sa kanila ay minana natin. Nadamay tayo. Pati yung mga ipapanganak pa lang, damay na. Are you here? Tingin sa akin. Alam mo ba na ang obedience mo ay nakakaapekto sa ibang tao? Na pag nag-obey ka, naaapektuhan yung mga tao sa paligid mo. Do you know that? Now, when you obey, ako halimbawa, nag-obey ako sa Panginoon, naaapektuhan po ang pamilya ko dahil sa obedience ko. Tama? Do you believe that? Dahil nag-obey ako sa Panginoon, naapektuhan si Gab, si Mami, si Kuya Nerby, yung mga tao sa paligid ko. Pero pang nag-disobey ako, sino po maapektuhan ng disobedience ko? Sino maapektuhan? Sila rin, na mga taong malapit sa akin. Tama? Say amen. Ibig sabihin, naapektuhan po ang ibang tao sa pagsunod natin.
Example, halimbawa lang, si Kuya Boyet. Kuya Boyet na naman na example ko. Kung hindi po sumunod sa Panginoon yan, sino po naapektuhan? Si Ate Len. Yung pamilya, tama? Okay lang sana eh. Kaya lang hindi po tayo naniniwala doon eh. Ako lang naman na gumagawa ng mali ko, di ako lang naman magsasuffer. Hindi po ganun. Every time po nagdi-disobey tayo, naaapektuhan yung mga tao sa paligid natin. Amen? Halimbawa sa loob ng pamilya, merong isang pasaway. O, alam ko na ako sino naisip mo. Hindi ba naapektuhan? Hindi lang ikaw, pati yung buong pamilya nyo naapektuhan. Tama? Pero kung yung pasaway na yon ay sumunod sa Diyos, sino maapektuhan? Hindi ba tayo rin? Nagigets niyo po ako? That's why yung obedience po natin, it affects others. As well as our disobedience. Ang sin ko, pwede kayong maapektuhan. At hindi ko pwedeng sabihin, kasalanan ko yun, ako lang ang magsasuffer. Hindi po ganun. Magsasuffer din kayo. Maapektuhan din kayo. Maapektuhan din yung pamilya ko. Likewise, ganun ka din. Pag nagkasala ka, maapektuhan ako nun. Amen? Halimbawa, hindi tumigil si Ate Shinette ng pagbebenta ng droga. Sino naapektuhan? Halimbawa, nag-disobey siya, nagbenta pa rin siya. Ang dami niyang buhay na sinisira. Tama? Hindi lang buhay ng taong adik, pati yung pamilya ng mga adik. Halimbawa, nagmaneho ka, lasing ka. O, may nasagasaan ka, namatay. O sinong, kasalanan mo. Pero sino naapektuhan? Yung namatay, pati yung pamilya nung namatay. Tinanggalan mo ng magulang yung bata. Nagigets niyo po ako? Say amen. That's why your obedience, even your disobedience will affect others. Ito po, tingnan po natin ha. Ang plano po ng Panginoon, intricate. When we say intricate, we are intertwined with each other. Magkakaduktong tayo eh. Nagigets nyo? May kasabihan nga tayo, di ba? Sakit daw ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Ngayon, tanong ko po, asan po yung kalingkingan? Ano po ba yun? Ito, akala ko eh. Ito po ba? Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Amen? Sa pamilya, isa lang ang pasaway, asahan mo na wala ng peace sa loob ng tahanan. Kung yung tatay mo palagi inom ng inom, uwi ng bahay, wala ka nang asahan. Wala talagang kapayapaan dyan. Isa lang. Sa community, pag merong isang pasaway, pag may mga taong pasaway pa din, di ba, asahan mo na, magulo pa din ang community. Kahit po sa bansa, kahit sinong presidente, ilagay mo dyan. Hanggat may mga corrupt na mga tao, hindi tayo makakaahon. Bakit? Naapektuhan tayo ng mga pinaggagawa nila, whether we like it or not. Tama? Say amen. Ano pong sabi sa Matthew 25 verse 31 to 33? Pastora, kailan darating yung panahon na hindi na tayo maapektuhan ng bawat isa? Imagine niyo kung paano tayo magkakadugtong. Sumunod ako, na-intertwine sa akin si Nadine, na-intertwine sa akin si Gabi, na-intertwine yung mga tao sa paligid ko. Pero pag nag-disobey ako, nakakalas yan. Ibig ko sabihin, yung nangyayari sa buhay ng bawat isa, amen, may plano ang Panginoon eh. May plano ang Panginoon sa buhay ni Ate Josie. May plano ang Panginoon sa buhay ni Rendel. May plano sa buhay ni Nadine. Di natin masabi. Lahat yan intertwined. Amen, magkakadugtong. Pwedeng napagpala ka ng buhay ng ibang tao, kaya ka nakakilala sa Panginoon. Pwedeng dahil ang tita mo ay pastora, nakakilala ka sa Panginoon. Ang kaibigan mo ay Christian, nakakilala ka sa Panginoon. Intertwined. Amen? Intertwined laging magkakadugtong. Ganon po kaganda yung plano ng Panginoon sa kabuuan eh. Ganon po kaganda yung plano ng Diyos sa kabuuan.
Hindi po niya ginawang individual. Meron akong separate plan for you. Hindi eh. Pero lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ni Nadine ay para sa kalahatan. Amen? Lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko ay hindi lang po para sa akin, para sa kalahatan. Amen? Kaya lang, ang tanong lang dito, kailan tayo susunod? Kailan natin ibibigay yung buhay natin sa Panginoon? Para once and for all, matapos na po yung pag nag-disobey ka, naapektuhan ako. Tama? Na pag gumawa ka ng mali, naapektuhan kami. Alam niyo, darating yung panahon ganito. Darating ang anak ng tao sa kanyang kalwalhatian kasama ng mga banal na anghel. Kapag siya ay dumating, siya ay uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian. Lahat po ng sinabi ko, matatapos po yan kapag dumating na ang ating Diyos. Anong gagawin ng ating Panginoon? Next verse. Titipunin niya ang lahat ng mga bansa sa kanyang harapan. Ihihiwalay niya sila sa isa't isa katulad ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa mula sa kambing. Darating ang time, hindi na tayo maapektuhan ng disobedience ng ibang tao. Ngayon apektado pa rin tayo ng ginagawa ng iba eh. Ikaw sumusunod ka sa government. Pero ang daming korap na tao, yung mahirap lalong humihirap. Yung mayaman lalong yung mayaman. Darating ang time, ihiwalay na po ang masama. Ihiwalay po ang mabuti. Niniwala kayo na pagdating ng Panginoon, ihiwalay na po yan. Ano gagawin ng ating Diyos? Ihiwalay yan among us. Not until si Jesus Christ po ay maghari sa ating. Not until i-redeem tayo ng ating Diyos. Do you understand? Say amen. That's why, okay, habang hindi pa nangyayari yan, not until dumating ang ating Diyos, kakambal po natin at constant sa buhay natin ang difficulties. Do you get that? Hanggat hindi po hinihiwalay ang masama sa mabuti, constant po ang problema. Kakambal natin yan. And we should accept that. Amen? Naintindihan niyo po ako? Say amen. Ano po sabi sa Romans 8:28? And we know that in all things, sige, Romans 8:28. Tingnan nga natin. Yan. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. Tingnan niyo po yung salitang all things. Anong ibig sabihin ng all things? Lahat. Lahat po ng bagay, all things work together. Para daw po saan? For good. Sabihin niyo good. Amen? All things work together for good. Pagka sinabi mong all things, kasama na po yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin. At pati po yung magagandang bagay na nangyayari po sa atin. Pati yung difficulties, pati yung mga problema, pati yung mga suffering po natin. Lahat yon, church, tingin. Lahat yon, it all works together for good. Kanong sabi po ng ating Diyos, habang nandito kayo sa lupa, habang nandito pa kayo sa mundo, constant ang difficulties ninyo, kailangan nyo yan. Hiniwala kayo, kailangan nyo ng difficulties. Sabi ng Panginoon, hanggat hindi pa ako dumadating, kailangan nyo yan para maging matatag kayo. Amen? Romans 5 verse 3-4. Not only so, but we also glory in our sufferings. Nagigets niyo po? Amen? Because we know that suffering produces, ano daw? Perseverance, character, and character, hope. Amen? Ano po sabi doon? Kung dumadanas daw po tayo ng paghihirap, magalak tayo. Dahil,
Every time po na nakakaranas tayo ng paghihirap, natututo tayong magtiis. Amen? At alam natin, ang pagtitiis po ay nagpapabuti ng ating pagkatao. Naniniwala kayo? Sabi ng Bible yun. James chapter 1 verse 3 to 4. For you know, for the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ano sabi ng word? Dapat daw po nating malaman na nagiging matatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Nakikinig kayo? Say amen. At dapat daw po tayong magpakatatag hanggang huli, hanggang wakas, para daw maging ganap at walang pagkukulang ang ating pananampalataya. Sino dito may mga pagsubok? Taas ang kamay. Yung iba wala? Wow. Yanang mga kami. Ako marami. Gusto mo ba? Bigyan kita. Amen? Diba? Nawawala ba yung problema? Hindi po, diba? Pagkatapos ng isa, may bago na naman, diba? Ngayon lang, may bago na naman, diba? Di natatapos. Yung mga pagkakagastusan natatapos? Hindi. Yung Meralco ang yumayaman sa atin, buwan-buwan, di ba? Iniisip natin yung Meralco, kuryente. Di natatapos. Amen? Sa amen. Kaya nga po, dapat nating yakapin ang pagsubok. Sabihin nyo, yakapin. Okay? Dahil yun ang nagpapatatag sa atin. Ano ginagawa ng ating Panginoon pag may pagsubok tayo? Nire-ready tayo ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen? Na pag may pagsubok po tayo, pinupurify po tayo ng ating Diyos. Gusto niya maging ganap tayo at walang kulang. Amen? Now, question. Ano na-expect mo na gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayon? Amen? Sabi mo, Pastora, hindi kami exempted sa problema. Constant na yan. Nandiyan na yan eh. Pero ano na-expect mo gagawin ng Panginoon sa'yo? Alam niyo po ba na ang Diyos po natin ay nag-establish ng law of expectation at law of faith? Ano yan? Okay? Pagka sinabi nating law of expectation, ganito po yan. Ang Diyos natin nag-establish ng law of expectation, ibig sabihin, nakakuha natin yung gusto nating makuha. Tama? Meron tayong kakayahan ng ganun eh. Makuha yung gusto natin. Meron tayong kakayahan ng magawa yung gusto nating gawin. Tama? Nakakita natin yung gusto nating makita. Napupuntahan natin yung gusto nating puntahan. Ang tawag po dyan, ang establishment na yan, ang tawag po dun, law of expectation. Okay? Pagka sinabing law of faith, eto naman yung hindi mo kaya. Amen? Sa Bible, there is law of faith. At ang law of faith po, dapat, you must choose to believe. You cannot, but God can. Dito po sa law of faith, ang pinapractice po natin dito, hindi ko kaya, pero kaya ni Lord. Kung maniniwala ako. Amen? Hindi ko kaya magpaaral, pero kaya ni Lord. Amen? Hindi ko kayang magpamilya, pero kaya ng Panginoon. Hindi mo kayang mapagtagumpayan yung pagsubok. Amen? Pero kaya ng Diyos. Amen? Hindi mo kaya yung trabaho, pero kaya ng Panginoon. Hindi mo kaya yung course, hindi mo kaya yung subject, hindi mo kaya yung anak mo ituwid, pero kaya ng Diyos. At ang Diyos po ang nag-i-establish nito sa puso po natin. May mga bagay na kaya mo, pero hindi lahat. Diyan natin ina-apply ang law of faith. Ang ginagawa po ng Panginoon, binibuild po niya ang faith natin. Amen? At ang faith po natin ay nabibuild by testing. Say amen. He builds our faith by putting us to test. By trying us. Hiniwala kayo na ginagawa ng Diyos yan sa atin? Hiniwala kayo na sinusubukan pa rin kayo ng Panginoon? Naniniwala kayo, sinusubukan pa rin ako ng Diyos? Oo.
Kasi binibuild niya yung faith ko eh. Walang exempted. Kung binibuild ng Panginoon yung faith natin, palagi tayong nalalagay sa test. Palagi tayong nalalagay sa trying times. Sinusubok ng Diyos. Amen? Say amen. Parang po ang faith natin kagaya po ng muscle. Pag na-stretch po yan, di ba? Pagka nakila po yan, nade-develop. Men? Pag tinest mo yung muscles against weights, di ba? Yung muscle po nade-develop. Meron bang muscle na lalaki kung wala namang binubuhat? Di ba para lumaki dapat may buhatin? So sa mabibigat na bagay, di ba, nade-develop yung muscle. Same thing goes with faith. Kailangan nating bumuhat ng mabigat. Amen? Halimbawa lang, gusto nga increase ng Lord yung faith mo. Merong imposibleng bagay na nakaharap sa'yo ngayon. Pero naniwala ka na kaya mo at na-overcome mo. Every time may na-overcome kayo dahil sa paniniwala niyo sa Panginoon, ini-increase ni Lord yung faith ninyo. Lalong tumataas yan. Amen? Kaya every time po, nasusubukin tayo ng Diyos, humarap sa imposible. Diba? May mga ganong point sa buhay eh. Pinapaharap ka sa imposible. Yung mga question na, anong sagot dito? Amen? Pero pag napagtagumpayan mo naman, tumataas yung level ng faith mo sa Panginoon. You can say a person talaga, tumataas ang faith nila pag ang dami na nilang na-overcome. Amen? Pag dumating sila sa puntong, God, hindi ko to kaya. Pero magugulat ka na lang. Wala ka na dun sa problema. Kinaya mo, hindi dahil kaya mo. Kaya ni Lord. Amen? Say amen. Ganon po binibuild ng ating Diyos ang ating pananampalataya. And faith will make us mature. Yun eh. Paano tayo magiging mature? Faith makes us mature. Faith completes us. Tama? In Christ. Ang gusto ng Panginoon, kumpleto kayo. Ang gusto ng Panginoon, ganap kayo. Wala kayong kulang. At gagawin niya yun by testing us, by trying us. Bakit? Para pagdating ng Diyos, karapat-dapat po tayo. Diba? We are not enough. Habang nandito tayo, patuloy po tayo makakagawa ng kasalanan. Natulog ka nga, hindi ka pa humingi ng tawad, baka pag dumating ang Panginoon bukas, hindi ka mapunta sa langit eh. Kasi karnal pa rin tayo eh. Kaya hindi pwedeng alisin ng Diyos ang pagsubok sa buhay natin kasi hindi tayo makakaalala. Hindi tayo magiging dalisay. Alam niyo ba, mga mayayamang bansa ngayon, hindi na nila kilala ang Diyos eh. Pag nasa iyo ang lahat ng bagay, you don't need God. Tama? Pero pansinin po ninyo, alisan kayo ng importanteng bagay sa buhay ninyo. Doon nyo maaalala ang Panginoon. Lord! Di ba? Kaya ang buhay hindi smooth palagi eh. Kaya ang buhay hindi palagi masaya. Kaya ang buhay hindi palagi maganda lang pasok ng blessing. Hindi laging ganun. Bakit? Kasi binabalance pa rin tayo ng ating Diyos. Naintindihan niyo po ako? So pwede po ba? Pag may problema po tayo, huwag tayo magtanong sa Lord, ano ba yan? Problema na naman. Amen? It's a matter of mindset. Tama po ako? Sabihin niyo kung mali ako, pwede niyo akong palitan. Tama po? Constant ang problema. Hindi ka pa ba sanay sa problema? Sa totoo lang, yung problema mo ngayon, bukas mas malaki na yan eh. Habang tumatagal, lumalaki. Pero every time lumalaki ang mga problema mo na pagtatagumpayan mo, mas lalo ka nagiging ganap. Mas lalo kang nagiging mature. Mas lalo kang nagiging kompleto. Gets? Amen? Anong test ng buhay mo ngayon? Ipasa mo yan. Huwag pa ulit-ulit doon. Amen? Anong test ng buhay natin ngayon? Pasa nyo na. Amen? Say amen. Kaya po ang layunin ng pagsubok ay magpatatag sa ating buhay.
Ang layunin po ng pagsubok ay gawin tayong ganap at walang pagkukulang. Tama? Amen? Nakikinig ba kayo sa likod? Tingin sa akin. Okay? 4 na bagay. 4 na paraan kung paano tayo tinitest ng God. Gusto nyo malaman sa anong paraan tinitest tayo ng Panginoon? 4 lang. Actually, 40 to eh. 40. Gusto nyo 40? 4 lang. 4 lang. 4 na paraan, tinitest tayo ng Diyos sa 4 na paraan. Unang paraan, makinig sa akin. Number 1, God tests our faith through difficulties. Do you agree? That God tests our faith through difficulties? Na sinusubok tayo sa pamamagitan ng mga mahirap na pinagdaraanan natin sa buhay? Tama? Lahat po ng stress natin sa buhay, ang intention po nun ay subukin ang ating pananampalataya. Amen? Meron pong tumatakbong anghel sa harapan. Amen? Oh. Sabi po sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 to 7, ito'y dapat yung ikagalak. Tingnan niyo po yung verse na yan, ha? Kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay ipinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Naku gayon din man, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papapurihan, dadakilain, at paparangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. You know what's important in life? Alam niyo ba kung anong pinakamahalaga sa buhay? Is yung araw na mahayag si Kristo. Kung meron kang aabangan na best event sa buhay mo, yun. Yung araw na mahayag si Kristo. Put that in mind, church. Babalik ang Panginoon. At gaya ng sinabi sa Bible, hindi natin alam kung kailan. Amen? You don't know when, hindi mo alam. Pero ang pinaka-best event na dapat po nating abangan is yung pagbabalik ng ating Diyos. Amen? Kaya nga po sabi dyan sa verse, dapat yung ikagalak. Kung dumaranas man daw tayo ng pagsubok ngayon, we count it joy. Sabihin niyo joy. Count it all joy. Na yung dinadanas daw po natin ng mga pagsubok ay sa loob lang naman ng sigaw nyo. Sandali lang naman yan. Yung dinaranas daw po nating pagsubok ay saglit lang. Huwag kang mag-alala. Dadaanan mo lang. Daan ka lang. Maikling panahon lang. Don't worry. Yung dinadaanan mo ngayong saglit lang. Maikling panahon lang yan. Say amen. Amen? Para daw tayong ginto na pinadadaan sa apoy. Amen? Yung pananampalataya daw natin ay parang ginto na pinadadaan sa apoy, sinusubok para malaman kung totoo tayong, kung talagang, ano nakalagay? Dalisay at tapat. So, paano malalaman ng Diyos na dalisay yung pananampalataya ko? Pagka sinabi mong dalisay, puro. Pagka sinabi kong tapat, ano yan eh? Tapat, faithful, isa lang. So, paano ngayon masusubok yun kung dalisay at tapat? Ang gagamitin ng Diyos, ano? Difficulties. Yun ang pantest. Amen? Kaya hindi po matatapos ang difficulties. Ako nga, till today eh. Kaya sabi ko, Lord, talaga hindi siguro matatapos ang difficulties. Test palagi. Amen? Do you agree? Now, nothing ever happens to us by accident. Sa buhay po ng isang follower ni Jesus Christ,
Everything is Father-filtered. Maniwala ka. Alam ng Diyos lahat yan. Lahat ng pinagdadaanan mo, alam ng Panginoon. Pinayagan ni Lord yan. May mga bagay na hindi siya pinapayagan at may mga bagay na pinayagan siya. Lahat po ay para po sa kanyang mabuting layunin. Amen? Say amen. We live in a broken world. Ang dami pong problema natin today. Ang dami pong problema na dinala po ng ibang tao sa atin. Diba? At lahat po tayo innocent victims. Wala ka namang problema. Ang may problema yung mga tao sa paligid mo. Nadadamay ka eh. Tama? Amen. Minsan nga po ang problema, di natin talaga gawa. Minsan ang problema, gawa po ng mga wrong choices natin sa buhay. Pero ang Diyos po natin palaging on the rescue. Amen? Kaya po, kagaya ng difficulties po ni Joseph, nakikinig pa po ba kayo? Sabi ni Joseph, hindi pa to alam ni Lord? Di ba alam ni Lord yung pinagdadaanan ko, nireject ako ng mga kapatid ko, kinaingitan ako ng mga kapatid ko, almost patayin nila ako, ibenta nila ako as alipin sa Ehipto. Pagdating to, napagbintangan ako, nakalimutan na ako. Di ba alam lahat to, Lord? Yun ang question eh. Pero everything what happened for a purpose of bringing him at Pharaoh's palace, maging governor at second in command. Kita nyo na? Yung plano ng Panginoon, dadalhin pala siya sa pinakamataas na posisyon. Kaya pinadaan siya sa pagsubok, dinalisay. Kasi pagkatapos ng pagsubok, blessing. Nagigets po natin. Kaya every time may pagsubok po tayo, excited tayo. Lord, meron tong pagdadalan. After nito, may blessing ako. Gets niyo po? Say amen. Santiago chapter 1 verse 2. Mga kapatid, ano sabi doon? Magalak kayo. Kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sa English, count it all joy. Kaya pagka po may problema, ano sabi ng Panginoon? Count it joy. Pag may problema, relax ka lang. Kaya nyo ba yun? Pag may problema, relax. Pag may problema, taas paa lang. Amen? Pagka may problema, rejoice. Pag may problema, praise the Lord. Pag may problema, amen, thank you Lord. Pag may problema, praise God. Kaya niyo yun? Kaya natin yun? Dapat kasi ganun. Say amen. Parang wala kayo natatanggap. May naintindihan po ba kayo? Buhay po ba kayo? Amen. That's number 1. Number 2, mabilis lang. Paano sinusubok ng Diyos ang faith natin? Pangalawa, God tests our faith through demands. Ano yan? Okay? Sinusubok po tayo sa pamamagitan ng utos. Sino mga boss dito? Manager. Diba? Ano gagawin mo? Test ko tong employee ko na to. Uutusan ko. Pag yung utos ko nagawa niya, okay. The next day, ano gagawin mo? Utusan ko ulit, mas mabigat. Pag nagawa niya, wow, galing. Ano gagawin ko ulit? Bibigyan ko ulit ng utos. Iti-test ko ulit kung kaya niya. Nagigets niyo po ako? Sa pamamagitan po ng utos, nasusubukan po tayo. Amen? Minsan, ang test po ng Panginoon ay in the form of utos o demand. Ibig sabihin, pwede pong ang test po ng Panginoon ay nasa paraan po na meron siyang hinihingi sa atin. Diyan ka? Minsan, mag-iisip po tayo, Lord, parang ang hirap naman itong utos mo sa akin. Kung hindi man isipin natin, Lord, yung utos mo, imposible. Diba? Minsan may instruction ng Panginoon, imposible utos. Diyan ka? You know, in New Testament po, there are 1,050 commands for believers to obey. Ilan? 1,050.
At lahat po ng commands na yan, some of them, they are seem unreasonable. Some of them, they seem inconvenient. And some of them, they seem downright impossible. Anong gagawin mo kapag nakaharap ka sa imposibleng command, pero dinidemand ng Panginoon sa'yo? Anong ginagawa ng Diyos? Tinitest ang pananampalataya natin. Sino nakaalala kay Abraham? Si Abraham, nilabas po sa bayan niya, pinapunta sa ilang, go to the land that I will show you. Genesis 12 verse 1. Amen? Imposible. Lord, saan mo ako dadalhin? Walang address. Lord, wala man lang ways. Pa-ways nga, Lord. Di ko alam saan ako pupunta. Pero kailangan niyang lakaran yung imposibleng utos ng Panginoon eh. Bakit? Tinitest ng God ang ating pagsunod. Tinitest ni Lord kung yung utos niya, susundin po natin. Say amen. Eto pa, nung si Abraham po in-instruct ng Panginoon, ang tagal na pa nun, inintay ng Panginoon si Isaac 100 years. Matanda na. Matanda na si Sarah bago sila nagkaanak. 100 years. At ang ginawa ng Diyos, after bigyan siya ng anak, Abraham, i-offer mo yung anak mong si Isaac. Utos yun Ano gagawin mo? Di ba ang hirap sundin nun? It was difficult, pero sumunod pa rin siya. Bakit siya sumunod? Because he knows God. Alam niya na hindi siya inuutusan ng Panginoon para ipahamak siya. Amen? Alam niya, hindi siya ipapahamak ng Panginoon. That's why in Hebrew 11 verse 8, by faith, Abraham obeyed and went. Gets niyo ako? Pwede may mga imposibleng instruction po ang Panginoon sa atin. At tinitest po tayo ng ating Diyos. Pwedeng imposible. Pero hindi po para ipahamak tayo, kundi para po sa ikabubuti natin. Pwedeng may hinihingi ang Panginoon sa'yo, nak, bitawan mo na yan. Sumunod ka sa akin. Baka kailangan mo talagang bitawan para makasunod ka sa Diyos. Nak, iwan mo na yan. Nak, talikuran mo na yan. Mga ganong instruction. Nak, puntahan mo to lugar na to. Nak, kausapin mo yan. Anak, eto gawin mo. Gawin natin. Kasi doon tayo nasusubok ng ating Panginoon. Question, may utos ba ang Diyos na sinunod natin at tumatag ang pananampalataya natin? Amen? Naging ganap ba tayo pagkatapos nating sumunod sa Diyos? Yes, magiging ganap tayo. Pinaka-imposible pong instruction na binigay po sa akin ng Diyos, yung bahay po namin sa may kawayan. Pandemic po niya na, at ang instruction po sa akin ng Panginoon, hindi ko alam ako po kasi, in my prayer time, sensitive po ang tenga ko sa Panginoon Sensitive, sabi ng God, na mag-acquire ka ng property. Pandemic, mag-a-acquire kami property, pandemic. Imposible yan. Pero sinunod ko lang po. Acquire ka property, daan mo sa pag-ibig. Noong time pong yan, parang napaka-imposible. Naglalakad ako ng papel, pandemic. Hindi ko nga sigurado kung bukas may trabaho pa ako. Pandemic Pero alam niyo po ba, yung bahay po namin, nakuha namin, wala akong perang nilabas. Wala ni 5. Ang halaga po ng bahay na yun, 1.3. Wala akong perang nilabas. By faith. Kinausap ko yung may-ari. Sabi ko, sir, gusto ko po yung bahay po ninyo. Wala po akong pera. Ang meron po ako, faith lang. Yun ang sinabi ko, by faith po. Tsaka ganda lang po. Kaya hindi ko magamit yung ganda ko. Sabi niya, ang chubby ko na kasi. Diba? Ganda at faith lang. Sino may ganda? Plus faith. Diba? Ganon lang. Sabi niya, masungit daw yung may-ari. Ayaw daw talaga ibenta sa ibang tao. Binigay sa akin. Imagine ninyo binigay yung susi. Hindi ko pa talaga nakukuha. O yan yung susi, tirhan mo na.
February ko kinausap, March lumipat na kami. Hindi ko pa po nakukuha. Tirhan nyo na, hinagis sa akin ng susi. Alam niyo po ba, after a year pa na-approve ng Pag-ibig yun. Pero nakatira na ako dun. Ganun katindi si Lord. Dumating na po yung approval ng Pag-ibig, wala akong perang nilabas. Ang lumabas po sa akin in-approve, 1.4. 1.3 lang yan ha. May pasobra pa. By faith at ganda. Oo, walang sexy. Ganda na lang eh. Amen? By faith. Kasi bakit? Utos eh. Sino dito nag-acquire ng property ng pandemic? Di ba property rin, nag-acquire kayo pandemic? Di ba? Pero God is sustaining us. Tama. Imposible, di ba? Pero ngayon nakita na nila yung bahay. Ito rin, yung mag-asawa natin dito, si Nat, tsaka si Carlo. Nag-acquire ng property po, pandemic. Pero nakita na ngayon nila yung property nila in reality na, konti na lang. Hindi natin alam eh. Dahil sa pagsunod. Anong utos ng Panginoon sa atin? Sa paraang inuutosan tayo ng Panginoon, doon niya tayo nasusubukan. Amen? Si Pedro, impulsive na tao. Nung makita niya ang Panginoon sa ibabaw ng tubig, sabi niya kay Lord, Panginoon, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo. Naglalakad si Jesus Christ sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Lord, sige, halika. Diba? Halika. Lumakad ka sa tubig. Amen? Come. Walk in water. Saan mo naririnig? At saan mo maririnig ang tinig ni Lord? Saan mo maririnig ang demand ni Lord? Saan mo maririnig ang utos ng ating Diyos? Sa Bible. Amen? Sa Bible. Sa Bible lang natin maririnig yan. That's why we need to read our Bible. We need to meditate on it. Kapag narinig mo ang Panginoon nangungusap na po sa'yo, gawin mo yun. Kasi that's how God is testing us. Amen? That's how God is testing us. After po noon, na-acquire namin yung property. Hindi po ako takot. Sabi ko, Lord, ikaw ang nagdala sa akin dito. Ikaw magbayad nito. Bahala ka. Ganun po talaga. Sabi ko, hindi. Alam ko magpo-provide ng God kasi wala na, mataas na yung faith mo, wala ka nang inaalala eh. Tama. Amen? Say amen. Number 2, number 3. Ay, ano number na? 3. Okay. Ano yung number 1? God tests us by difficulties. Number 2, by demands. Number 3. Dibilisan ko na nga. God tests our faith through money. Alam nyo ba, na isa po yung test ng Diyos, pera. Nanahimik ang buong church. Pag perang usapin, nanahimik ang buong church. Totoo po, hindi ko lang pinik po yan. Pero sa pera po, nasusubukan po tayo ng ating Panginoon. Sinusubok po tayo ng Panginoon sa kaperahan at sa mga tinatanggap po natin. Amen? Amen? Bakit? Ang pera po ay possession. Okay? At ang pera din ay madaling makakapagsabi kung ano ang ating karakter at kung gaano tayo kalalim sa pagsunod po natin sa Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 9 verse 68. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang nag-ahasik daw ng kaunti ay aani ng konti. Diba? Ang nag-ahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Kaya kung wais ka, maghahasik ka ng marami para marami ang anihin mo.
Kaya lang yung iba, wala ka nang tinanim pag may bumalik. Ito lang. Rereklamo ka. Amen? Kaya nga gusto ng Panginoon, each time we give, masaya tayo. Amen? Ang gusto ng Panginoon, pag nagbibigay po tayo, yung ayon po sa sarili nating kapasyahan. Yung hindi po tayo napipilitan. Kasi bakit? Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Diba? Ang saya. Dumating yung blessing po sa atin. Pero dapat every time po na dumadating po tayo sa church, happy din tayo na nagbabalik sa Lord. Amen? Say amen. Malakay 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be no enough room to store it. Alam niyo po ba na ang Malakay chapter 3, hindi lang po test ng faith natin, pero test of God's faithfulness also to His Word. Kaya nung sinabi ng Panginoon, subukin niyo ko sa bagay na yan. Kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Diyan po niya, nako, ano sabi ni Lord? Kaya nga po meron pong direct na kaugnayan ng ating pera sa ating spiritualidad. Hiniwala kayo na ang money po at spirituality po, meron pong relation. Meron silang kaugnayan. Amen? Luke 16:11. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? If you had been faithful, with what? With little. Merong binigay ang Panginoon sa'yo maliit lang, napagkatiwalaan ka. Pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Amen? Ang money po, worldly possessions yan eh. Pag-aari mo yan dito sa lupa. Kahit pa sabihin po maliit o malaki ang pag-aari mo. Pero spirituality po is our relationship with God. Those are things in heaven. Those are treasures in heaven. Amen? Ano sabi ng Panginoon, Matthew 6:19-21? Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal. Amen? Huwag daw tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kasi sa lupa, may insekto, may kalawang, may magnanakaw. But store up treasures in heaven. Treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ano yung tunay na kayamanan? Kung di tayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa atin sa tunay na kayamanan? Tanong ko kayo, anong tunay na kayamanan? Anong tunay na kayamanan? Wealth in heaven. Men, masama po ba mag-ipon? Hindi Hindi ko po sinabing masama mag-insurance. Masama mag-save. Tama po yan. Mabuti po yan kasi stewardship po yan. Pero tingnan niyo po ako, pero sana ganito, 70-30%. Mas mataas ang investment mo sa langit. Bakit? Ang investment mo sa langit, hindi masasayang. Sa langit ang investment, walang insekto, walang kalawang, walang magnanakaw. Pero ang investment mo sa lupa, may insekto, may kalawang, may magnanakaw. Saan wais mag-invest? Sa langit. Amen? Kung yung mga mayayaman nga lang, sino dito mayayaman? Taas ang kamay. Ayaw umamin. Kung yung mga mayayaman na maboborn again, hindi ba? Mas lalong payayamanin ng Panginoon yan eh. Di ba? Sino ito gusto yumaman? Grabe sigaw. By faith lang talaga eh. Amen. Diba? Kingdom principle po yan. Sino ito kinakapos? Kinakapos. Ako lang? Mabait nyo?
Ako lang kinakapos. Diba? Dito po natin subukin ng Diyos. Try me on this, sabi ng God. Alam niyo, wala po sa dami. Nasa puso. Sabi ng Panginoon, yung baba, umagalaw yung stage. May turbulence. Ayun o, may turbulence. May turbulence sa stage. Andito yung yung giving box. Tapos naupo daw si Jesus Christ dun sa harapan ng giving box. Imagine niyo, mamaya mag-give tayo, nandito si Lord. Nandun sa giving natin, giving box. Tapos, meron daw isang widow at isang mayaman. Yung mayaman nagbigay. Mayaman eh. Ang dami kong binigay. Nakatingin ng Panginoon. Tapos may dumadating na widow. Binibilang yung barya niya. Ito na lang yung pera ko. Wala na akong pangkain pagkatapos nito. Paghulog, ting, 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 ting. May barya-barya. Ano sabi ng Panginoon? Sino daw ang higit na nagbigay? Sino? Yung barya. Alam niyo kung bakit? Yun ang buhay niya. Yun na lang ang natitira. Yung mayaman, ano yun? Barya lang sa kanya yun. Kasi marami. That's why ang giving po talaga nasa puso. Kaya ang giving po pagsambi. Pag hindi ka nasasaktan sa pagbibigay mo, hindi ka pa sumasamba. Sige, bunot. Labas ng wallet. Bunot. Ang sakit, di ba? Bubunutin pa nga lang. Masakit eh. Di ba? Aray ko, tama po ako? Sino may kailangan magbayad ng kuryente bukas? Mabayaran tuition fee. Naku, try natin ng Panginoon sa bagay na to. Pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Ay, ewan ko, pagka pinag-usapan natin ang pera, tahimik na tahimik po kayo. Amen? Church, magbigay po tayo sa panahong walang-wala tayo. Doon natin subukin ng Panginoon. Amen? Give even when it hurts. Give your Isaac to God. At doon natin mararanasan yung Jehovah Jireh natin. The God who provides. Amen? Sa Isaac, nung umakyat po yan sa mountain, dala yung anak niya. Sabi ng anak niya, Lord, Papa, anong i-offer natin? Wala naman tayong dala. Wala tayong offering. Parang nag-church sila, wala silang dalang offering. Nak, God will provide. Pagdating doon, ipapa-offer pala si Isaac. Sabi ni Abraham, Lord, please, gusto ko pong makapagbigay sa'yo. Pero mag-provide ka sa akin para makapagbigay ako. Sino gusto magbigay? I-desire na ang puso natin, Lord, gusto ko pong makapagbigay. Amen? Amen. Magkaroon tayo ng desire. Pagkaraan nun, sabi na Panginoon, anak, wag mo nang i-offer yan. Meron ako pang offering sa'yo. Ito yung ramak, kita mo nandyan. Kaya from then on, tinawag ang Diyos na Jehovah Jireh, the God who provides. Amen? Say amen. Basta naisuko mo ay saak mo, God will provide. Amen. Number 4, samahan na ako ng banda. Number 4. Aning tatlo? Difficulties, demands, money, and last, delays. Okay. Paano tinitest ng Lord yung faith natin? Through delays. Sabihin niyo delays. Sinusubok po tayo ng ating Panginoon sa mga pagkaantala, sa mga paghihintay. Sino dito naghihintay ng tugon sa Diyos sa kanyang panalangin? Diba? Naghihintay ng pagkaantala sa maraming bagay-bagay sa buhay. Sarap ba maghintay? Hindi po. Amen? But Lamentations chapter 3 verse 25, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Sino dito naghihintay ng sagot sa Diyos? Amen? Ang tanong, ginagalingan mo ba sa paghihintay? Hindi na nga madaling maghintay, church, sa sagot ng Diyos. Sa biyaya niya, hindi madaling maghintay. Hindi po madaling maghintay sa kahit ano pa mang sagot sa dasal. Tapos ang gusto ng Lord, galingan ko pa maghintay.
Ba't kailangan natin galingan sa paghihintay? Para may patunguhan yung mga paghihintay po natin. Imagine mo, naghintay ka na nga. Tapos wala ka pang natutunan. Naghintay ka na nga, hindi ka pa lumago. Paano kapag hawak mo na yung sagot sa mga panalangin mo? Tapos during waiting time, wala kang natutunan. Diba? Hindi ka lumago during waiting time. Paano pagdating yan? Paano mo siya i-handle? That's why God makes us wait. Sa panahon pinaghihintay po tayo ng Panginoon, ano ginagawa ng Diyos? Binibuild niya yung pananampalataya natin. Again, nire-ready tayo para sa mas malaking bagay. Amen? Say amen. And if He is making you wait, there is a very good reason. Pag dumating na yung uncertain sa buhay mo, okay? Pag dumating yung time na hindi ka sigurado, hindi mo alam kung anong patutunguhan ng iyong buhay, instead of running away, you choose to pray. Kahit hindi mo naintindihan, kahit imposible, you pray and have faith. Nananampalataya ka ba magbabago pa yung magulang mo? Nananampalataya ka magbabago pa yung mga anak mo? Nananampalataya ka ba maayos pa yan? Problema na yan. Have faith. Hebrew 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, hindi po ibig sabihin, hindi mo nakakita. Lord, wala kang ginagawa kasi wala akong nakakita. Hindi po ganun. Amen? Hindi po ganun. Okay? Maganda nga po, hindi pa natin nahahawakan. At hindi pa natin nakakita. Pero naniniwala tayo at nananampalataya tayo. Hindi pa natin nahahawakan, pero inaaktuhan na po natin. Amen? Inaaktuhan mo na. Say amen. Sa buhay po ni Noah, last na to, ang dami po niyang ginawang waiting sa buhay. Ang Noah's Ark po, for your information, 100 years po in the making. Ilang taon? 100. Imaginein mo 100 taon ginagawa yung ark. So, gaano karaming ridicule ang inabot ni Noah habang tinatayo yung arko na yon? 100 years pinagtatawanan siya ng tao. Pero sumunod siya. Amen? Sinunod niya yung imposibleng instruction ng God. Ano pa? Noah waited for rain for 7 days. Wala siyang idea. Never pa pong umulan nung time na yon. Pero naghintay siya sa Panginoon ng 7 days. Nung umuulan na, okay,